Hello mga kainday ko, ayan isang panibagong araw na naman po sa ating lahat. So ito na nga mga kainday ko, habang wala po si Ate Sofia at nasa school ay kailangan natin maglinis-linis. Nakakahiya naman po kasi kung palagi na lang nagre-reels ang nanay niya, di ba? Ayun nga kasi mga kainday ko, habang nag-scroll ako ng aking cellphone, na meron ako nakitang isang kapwa ko content creator na naglilinis. Siya daw ay sinapian ng kasipagan. So ako naman mga kainday ko ay nagpasapi din, kaya ayan, naglinis ako ng aming electric fan. Dahil minsan kasi kahit nakabukas, wala na talagang hangin lumalabas. Kaya naisipan ko siguro sobrang dumi na niya, kaya kailangan na niya ng aruga. So yun na nga mga kainday ko, habang naglilinis ako ay napagtanto ko mga kainday ko. Ang sarap din pala talaga sa feeling, yung tipong meron kang mga napupunta na gamit, kahit hindi naman ganun kamahalan, di ba? Kasi kami kasi mga kainday ko, grabe, sa tagal na namin nagsasama ng aking asawa, ay bilang na lang po talaga ang aming napupundar dahil wala naman talaga kaming pampundar, char. Hindi na kasi katulad noon ang buhay ngayon mga kainday ko. Hindi katulad dati na mura lang mga bilihin, na kahit ano natin gustong bilhin, basta masipag lang tayo at may trabaho, ay nabibili natin. Ngayon mga kainday ko, kahit doble-dobleng kayo ng ating gawin, sa mahal ng bilihin, kapos na kapos pa rin. Kaya swerte talaga mga kainday ko, yung merong mga nagtatrabaho sa isang bahay na 2 hanggang 3 o masigit pa kasi nga medyo nakaka-LL sila o alam niyo na ang ibig sabihin nun. Huwag na kayo mag-isip ng marumi kasi nga bawal yun kay Daddy Med. Pero sa katulad namin mga kainday ko na isa lang ang nagtatrabaho, sobrang hirap talaga. Kung walang itlog, asin, yun lang, pwede nang pagkasyahin, char. Alam niyo mga kainday ko, kailangan talaga natin matipid kasi hindi po talaga magkakasya ang sahod ng isang tao lang nagtatrabaho sa isang pamilya. Lalo na kapag merong anak na pinapagatas at pinapadiaper. Meron pang isang estudyante na kung ano-ano na lang sinasalihan. Char, hindi naman po sa nagrereklamo ako pero parang gano'n na nga, charot. Pero alam niyo mga kainday ko, kwento ko lang, alam niyo ba, sobrang sipag po talaga ng aking panganay na si Sofia kasi grabe, talagang pag-uwi niya sa bahay, talagang walang ginawa yun kundi ikwento-ikwento kung ano yung mga nangyayari sa kanila sa school, yung mga achievements niya mga kanday ko. Nakakatuwa lang dahil sobrang daldal niya, lahat kinukwento niya na minsan nga naiinis na ako. Char. Joke lang po. Minsan nga kasi mga kanday ko, merong yung parang gusto ko ng katahimikan pero siya ayaw. Charot. Pero ang sarap lang po talaga mga kainday ko dahil alam mo hindi yung bukod sa nanay yung turing niya sa akin ay talagang tinuturing pa po niya talaga akong best friend. Lahat ng mga hinanakit, mga kung anong nararamdaman niya, talagang sa akin niya sinishare. Ngayon lang po yan. Kasi nung kasagsagan po kasi na nag-decide ako magtrabaho ay talagang lumayo po ang loob niya sa akin. Marami siyang secrets mga kanday ko na hindi niya sinasabi sa akin. Pero normal lang po yun. Kaya nga nag-decide ako na manatili na lang sa bahay mga kanday ko. So yun na nga, sa pagdesisyon kong manatili ay nadagdagan pa sila, charot. Pero thank you Lord po talaga dahil nga 10 years ang gap nila ni Ate Sofia. Kaya sobrang saya po namin dahil lalaki na po ang binigay sa akin ni Lord. Kaya thank you Lord po talaga sa lahat ng blessing na ibinigay mo sa akin, sa aming mag-asawa mga kanday ko. Kahit alam mong nahihirapan kami, ay dinagdagan mo pa po ang aming kahirapan. Charot. Charot lang po mga kainday ko. Baka mayroong mga tumaas ang kilay dyan. Pero alam niyo talaga mga kainday ko, sobrang saya po talaga sa feeling na naging dalawa sila. Kasi kung dati kasi yung ingay lang ni Ate Sofia ang aming naririnig dito sa bahay. Ngayon ay pati ingay na ng kanyang kapatid na minsan nga ay mas malakas pa sa ingay ng ate niya. At grabe po talaga mga kainday ko, naniniwala po talaga ako sa kasabihan na pag dalawa lang ang anak parang aso't pusa, madalas mag-away. Kasi yun po kasi talaga ang nararamdaman ko mga kainday ko. So ayun na nga mga kainday ko, di ba? Nakikita yun naman sobrang sipag ko dyan sa pagmamap. Alam niyo mga kainday ko, madali lang kasi linisin ang bahay na inuupahan namin mga kainday ko, yung apartment na yan. Kasi maliit lang yan. Bagay na bagay lang sa mga minamaliit, sa maliit na pamilya katulad namin. Kasi hindi naman po talaga maganda na mangupahan ka ng malaki tapos wala ka namang ipang-uupa. Ang saklap, di ba? Baka mapalayas pa kami. So, tama lang kami mga kanday ko sa 4 na sulok na kwarto, 4 na sulok na sala. Char, ang laki nun, di ba? Pero alam niyo mga kainday ko, nakakatuwa lang talaga isipin na um, ilang years na rin pala kami nangungupahan. Yung tipong buwan-buwan na lang, ay namomroblema kami sa pang-upa mga kainday ko. Charot. Pero alam niyo, totoo yan. Sobrang hirap kasi syempre hindi lang naman upang ating iniintindi. Pagkain, pambayad sa ilaw, at kung ano-ano pang pangangailangan ng ating mga anak na nag-aaral. Kaya sobrang blessed po talaga at sobrang thank you po talaga. At laban lang po sa mga kapwa ko nangungupahan na talagang kahit hirap ay inilalaban ang
ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya kahit nga sa utang pa nga nakukuha, 'di ba mga kainday ko. Ako talaga proud ako mga kainday ko na talagang, utang is life po talaga ako mga kainday ko. Pero nakikiusap po ako, hindi po ako katulad ng iba na hindi mo na mai-chat, nagtatago pa at minsan nga bina-block ka pa nga. Hoy mga mare, mga kumari ko diyan, baka naman naalala niyo pa yung mga utang na iniwanan niyo sa akin. Grabe, sobrang saklap ng ginawa niyo mga kainday ko, pero naniniwala ako na lahat ng 'yan ay may karma. Kaya kita niyo naman yung mga nangyayari sa buhay niyo, mas malala pa sa nangyayari sa buhay ko. Kaya kayong mga kainday ko, dapat matuto na tayo, kagaya ko natuto na ako. Kaya ako talaga mga kainday ko, puyo na po talaga sila sa akin. Inyo na lang po 'yan. Kikitain at kikitain ko din 'yan. Kaya magsisipag na lang po ako mga kainday ko at gagawin ko na lang inspirasyon ng pamilya ko at wala na akong mga pakialam sa mga problema niyo. Grabe, parang sumobra naman po yata ang hugot ko sa mga nangyayari. Pero sa totoo lang mga kainday ko, minsan kasi hindi ko talaga maiiwasan ang masaktan ulit. Char, para na in love lang. So ito na nga mga kainday ko, natapos ko na nga maglinis ng bahay at paliguan si Bunso. So maya-maya ay uuwi na rin po sa Ate Sofia. Kaya ayan, oras na naman po para mag-reels. O diba? Sabi ko sa iyo, paglalaanan talaga natin ng oras ang pag-reels mga kainday ko kasi magkakapera tayo dito. Bye